Ninakaw ng asawa ko ang perang pambayad sa operasyon ng anak naming nag-aagaw buhay. Habang naglulupasay ako sa ospital, nalaman kong winaldas nila ito sa sugal. Huwag kang umasa, Marisa. Basura ka lang sa pamilyang ito, sabi ng biyenan ko. Pero sa gitna ng dilim, isang makapangyarihang lalaki ang dumating upang ako ay itayo. Ito na ba ang aking pagbangon o simula ng panibagong bagyo? Mamamatay din naman ang anak mo, Rico. Huwag na nating itapon ang swerte. Itaya na natin itong naipon ng asawa mong burara. Baka sakaling manalo pa tayo sa yuete. At makabayad ka sa mga utang mo. Nakatayo ako sa likod ng manipis at inaanay na pinto ng aming bahay, halos hindi makahinga. Hawak ko ang reseta ng doktor na mahigpit kong nilukot sa aking palad. Umaasang ang sobre ng perang nasa ilalim ng aming kama. Ang perang inipon ko mula sa 3 taong paglalabada, pananahi sa gabi, at pagtitiis ng gutom. Ang magliligtas sa butas na puso ng aking 5 taong gulang na si Liza. Tumakbo ako nang walang pahinga mula sa ospital. Binabaliwala ang hapdi ng mga paltos sa aking mga paa dahil sa pagnipis ng aking lumang tsinelas para lamang kunin ang huling pag-asa ng aking anak. Ngunit ang sumalubong sa akin ay ang malamig na tinig ng sarili kong biyenan. Tila hinuhusgahan ang sarili niyang apo nang walang awa. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Ang lalamunan ko ay parang pinisil ng nagyeyelong kamay. Nanghina ang aking mga tuhod at ang hawak kong papel ay dahan-dahang kumawala sa aking nanginginig na mga daliri. Bumagsak sa sahig nang walang ingay. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Nakita ko ang mga makapal na kalyo sa aking mga palad. Ang mga maliliit na paso mula sa tumalsik na mantika sa paglalako ng turon tuwing hapon. Heto ang kapalit ng lahat. Ang mga patak ng aking pawis, ang mga luhang palihim kong pinunasan sa madaling araw, ipinagpalit lamang sa isang laro ng sugal ng mga taong tinawag kong pamilya. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng walang awang ulan? Ganito na lang ba kababaw ang halaga ng buhay ng aking anak sa kanila? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pumasok ako sa loob ng silid at tumambad sa akin ang amoy ng murang alak at usok ng sigarilyo na matagal nang kumapit sa mga dingding ng aming bahay. Hawak ni Rico ang makapal na sobreng kulay brown, ang sobreng naglalaman ng buhay ni Liza. Ibalik mo yan, Rico. Nanginginig ngunit puno ng pakiusap ang aking tinig. Lumapit ako at tinangkang agawin ang sobre mula sa kanya. Para sa operasyon ni Liza yan, nasa ospital ang anak mo, nag-aagaw buhay siya. Inilayo ni Rico ang kanyang kamay at tiningnan ako ng may pandidiri. Tila ba isa akong pulubi na nanghihingi ng limos sa sarili kong pamamahay. Ano ba, Marisa? Huwag kang praning. Kailangan ko ito pambayad ng utang. Papatayin ako ng mga pinagkautangan ko. Naiintindihan mo ba? Wala na tayong magagawa doon sa bata. Baka mamatay din yon. Nagsasayang lang tayo ng pera. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Ang sarili niyang ama. Ang lalaking pinangakuan ko nang walang hanggang pagmamahal sa harap ng altar. Maawa ka naman sa anak natin. Parang awa mo na. Lumuhod ako sa harapan niya. Mahigpit na yumakap sa kanyang mga binti. Ang mga luha ko ay walang tigil sa pag-agos at bumabasa sa kanyang maong na pantalon. Ako na lang ang patayin mo, Rico. Ibigay mo lang sa akin ang pera ni Liza. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na paghila sa aking buhok ang nagpatumba sa akin. Si Aling Saling. Ang mukha niya ay nakangiwi sa galit habang tinititigan ako mula sa itaas. Malas ka talaga! Simula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, puro kamalasan ang dala mo sa anak ko. Malakas na bulyaw ng biyenan ko. Ang bawat salita ay may dalang lason. Barya lang ang halaga ng buhay ng batang yan kumpara sa gulo na dinala mo sa amin.
Umalis ka na nga sa paningin ko. Malakas akong itinulak ni Rico, dahilan upang bumagsak ang aking balikat sa matigas at maalikabok na sahig na kahoy. Ang sakit na naramdaman ng aking katawan ay walang binatbat sa pagkawasak ng aking kaluluwa habang pinapanood ko silang dalawa na naglakad palabas ng pinto, dala ang tanging pag-asa ng aking anak. Naiwan akong nakadapa sa sahig, nilalanghap ang amoy ng alikabok at pagkatalo. Ang malamig na sahig na yon ng aming bahay ay tila unti-unting naging kasing lamig ng mga puting baldosa ng ospital kung saan ako ngayon nakalugmok. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan dahil sa lamig ng aircon sa pasilyo ng emergency room. Ang matapang na amoy ng alcohol, pampaputi at gamot ay pumapasok sa aking ilong, pinapaalala sa akin na nasa impyerno pa rin ako. Sa likod ng makapal na salamin ng intensive care unit, nakahiga ang aking maliit na anghel. Maputla ang kanyang labi at ang bawat paggalaw ng linya sa monitor na nakakabit sa kanya ay tila nagbibilang ng nalalabing oras niya sa mundo. Wala akong nagawa. Wala akong naiuwing pera. Ako ay isang inang walang silbi. Yumuko ako at ibinaon ang aking muka sa aking mga tuhod. Umiyak ako nang walang tinig. Wala na akong luhang mailabas, puro sakit na lamang na tila pinupunit ang aking kalamnan. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Humihingi ako ng tawad kay Liza. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at walang kakampi ay isang nakakapasong bigat na unti-unting pumapatay sa natitira kong katinuan. Sa gitna ng aking malalim na paghihinagpis, isang kakaibang pakiramdam ang nag-angat ng aking paningin. Nawala ang amoy ng murang kemikal ng ospital at napalitan ito ng isang malinis at mayamang halimuyak. Amoy ng sariwang kagubatan, ng mamahaling kahoy, at ng isang mundong hindi ko kailanman maaabot. Dahan-dahan kong inangat ang aking mabibigat na mata. Ang unang bumungad sa aking paningin ay isang pares ng makintab at itim na sapatos na gawa sa pinakapinong balat. Nakatayo ng tuwid sa mismong harapan ko. Ang kinis nito ay sumasalamin sa maputlang ilaw ng ospital, isang matinding kaibahan sa aking madumi at gulanit na tsinelas. Umakyat ang aking paningin sa isang perpektong plansadong suit na kulay asero. At sa pinakataas, isang mukha ng lalaking may mga matang kasing lamig ng gabi, ngunit may lalim na hindi ko maipaliwanag. Matangkad, formal, at may dalang awtoridad na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Si Adrian Cross, isang bilyonaryo na madalas kong makita sa mga lumang dyaryo na ginagawa naming pambalot ng tinapa. Hindi siya umiling. Hindi siya nagpakita ng awa tulad ng ginagawa ng ibang dumadaan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay saglit na tumigil sa kupas na logo ng paaralan na nakatahi sa luma kong blusa. Bahagya siyang yumuko. Pinapanatili ang kanyang mahigpit at malamig na tindig. Nang magsalita siya, ang boses niya ay buo. Walang bahid ng pag-aalinlangan, ngunit may kakaibang bigat na tumagos sa aking kaluluwa. Magkano ang halaga ng buhay ng anak mo? Para akong isang estatwa na nililok mula sa yelo. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, ngunit ang aking isip ay tila ayaw itong tanggapin. Blanko, pagod. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabagal at halos paos na tibok ng sarili kong puso. Hindi ko alam. Sir, sa wakas ay naibulong ko. Ang aking tinig ay kasing hina ng isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala na po akong pera. Kahit isang sentimo. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya patungo sa istasyon ng mga nurse. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at katiyakan. Sumunod lamang ako na parang isang anino, hindi sigurado kung ako ba ay nananaginip o tuluyan ng nawawala sa aking katinuan. Ihanda ninyo ang lahat ng kailangan para sa operasyon ng batang nasa ICU. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin. Malamig niyang utos sa punong nurse. Ang babae
na kanina lamang ay tinitingnan ako na may halong awa at pagkainis, ay napatingin kay Adrian nang may pagtataka. Pero sir, malaking halaga po ang kailangan. Kailangan po ng deposito. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang itim na card na may kumikinang na gintong mga letra ang ipinatong ni Adrian sa counter. Credit card. Isang bagay na sa buong buhay ko ay sa television ko lamang nakita. Tahimik na kinuha ng nurse ang card at ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang tunog ng makinang nagpoproseso nito. Ilang sandali pa, isang mahabang resibo ang lumabas. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang halagang katumbas ng 3 taon ng aking paghihirap ay nabayaran sa loob lamang ng 30 segundo. Simulan ninyo na, sabi ni Adrian bago tumalikod at naglakad palayo. Na para bang ang pagliligtas niya sa buhay ng isang tao ay kasing simple lamang ng pagbili ng kape. Dinala niya ako sa isang maliit na karinderya sa tapat ng ospital. Isang lugar na puno ng amoy ng mainit na sabaw at bagong saing na kanin. Ang matinding kaibahan ng kanyang mamahaling amoy at ng simpleng paligid ay nakakailang. Ngunit ang kumakalam kong sikmura ay walang pakialam. Inilapag niya sa harap ko ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo at isang baso ng tubig. Ilang araw na rin pala akong hindi kumakain ng maayos. Nanginginig kong hinawakan ng kutsara. Sa bawat subo, nararamdaman ko ang init na dumadaloy sa aking nanlalamig na katawan. Ngunit kasabay nito ay ang hiya. Kumakain ako na parang isang hayop na ginutom. Hindi na halos nginunguya ang pagkain. Sa gitna ng aking mabilis na pagkain, isang mainit na likido ang pumatak mula sa aking mga mata. Humalo sa sabaw sa aking kutsara. Isang luha ng pasasalamat, ng pagod, ng hiya. Hindi ko namalayan. Isang puting panyo na may burda ng letrang A ang iniabot niya sa akin. Kinuha ko ito nang hindi tumitingin sa kanya. Ang logo sa damit mo. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. San Lazaro Elementary School, doon din nag-aral ang aking ina. Doon ko lamang siya tiningnan. Sa likod ng kanyang malamig na mga mata, may nakita akong isang bakas ng kalungkutan, isang sugat na tila pamilyar sa akin. Hindi ito awa, ito ay pagkakakilanlan. Nakita niya sa akin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi ako namimigay ng limos, Marisa. Pagpapatuloy niya, binabanggit ang pangalan ko na nabasa niya siguro sa mga papeles sa ospital. Ang perang ginastos ko para sa anak mo ay isang utang. Isang utang na kailangan mong bayaran. Gagawin ko po ang lahat. Mabilis kong sagot. Kahit maging katulong niyo habang buhay? Hindi ko kailangan ng katulong. Pinutol niya ang aking sasabihin. Ang kailangan ko ay mga taong marunong magtrabaho. Bibigyan kita ng trabaho sa aking kumpanya. Doon mo ako babayaran. Sa pamamagitan ng iyong kakayahan, hindi ng iyong awa. Isang trabaho. Sa Cross Corporation. Ang pangarap na yon ay mas malayo pa sa bituin para sa isang tulad ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bituin mismo ang bumaba sa aking harapan. Isang maliit na ningning ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa loob ng aking nawasak na puso. Pagkatapos naming mag-usap, bumalik ako sa impyernong tinatawag kong tahanan. Kailangan kong kunin ang mga damit namin ni Liza. Bawat hakbang ko pabalik ay may kasamang bagong lakas at determinasyon. Hindi na ako ang Marisa na umalis kaninang umiiyak. Pagbukas ko ng pinto, naabutan ko si Rico na nakaupo sa sahig, umiinom ng alak mula sa bote. Ang amoy ng pagkatalo at galit ay bumalot sa buong silid. Malamang ay natalo siya sa sugal. Saan ka galing, ha? At saan ka kumuha ng kapal ng mukha para bumalik dito matapos mo akong iwanan? Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at alak. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa aming aparador at nagsimulang ilagay ang mga damit ni Liza at ang iilang piraso ng damit ko sa isang lumang bag. Anong ginagawa mo? Tumayo siya
at marahas na hinawakan ng aking braso. Aalis ka? Saan ka pupunta? Akala mo ba ganun lang kadali iyon? Bitawan mo ako, Rico. Mahinahon, ngunit matatag kong sabi. Tapos na tayo. Isang ngangisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngising puno ng panunuya at pagmamay-ari. Tapos na. Walang natatapos hanggat hindi ko sinasabi, Marisa. Mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Saan ka pupunta? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Akin ka lang, Marisa. Akin lang. Ang sakit na dulot ng kanyang mga daliri ay tila gumapang sa aking buong braso. Ngunit sa isang iglap, ang sakit na yon ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng gabing tiniis ko ang kanyang paglalasing at masasakit na salita. Lahat ng iyon ay nagtipon-tipon sa aking palad. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa aming munting sala nang dumapo ang aking palad sa kanyang pisngi. Napabitaw siya sa akin, gulat na napahawak sa kanyang namumulang muka. 10 taon, 10 taon akong nanahimik. Ngayon, tapos na. Hinding-hindi na ako sa'yo, Rico. Sabi ko, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng kapaguran. Tapos na ang pagiging tanga ko. Napatulala siya, hindi makapaniwala sa aking ginawa. Ngunit bago pa man siya makabawi, ang pinto ay bumukas at pumasok si Aling Saling. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka na agad napalitan ng galit nang makita ang pulang marka sa pisngi ng kanyang anak. Walang hiya ka. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis at nakakabingi. Sinaktan mo ang anak ko. Ayan na. Nakahanap ka na ng bagong lalaki, no? Isang mayaman na mag-aahon sa'yo sa hirap. Isa kang babaeng mababa ang lipad. Ahas. Iyang mga salitang yun ay dapat masakit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong epekto sa akin. Tila ba isa na lamang akong bato na hindi na tinatablan ng anumang lason. Tiningnan ko sila. Ang mag-inang nagdulot sa akin ng impyerno sa lupa. Tiningnan ko ang bahay na naging kulungan ko. Oo, Aling Saling. Mahinahon kong sagot na mas lalong ikinagalit niya. Aalis na ako. At sana, sa pag-alis ko, dalhin ko na rin ang lahat ng kamalasang sinasabi ninyo. Kinuha ko ang bag sa sahig at walang lingon-likod na naglakad palabas. Narinig ko pa ang mga sigaw at pagmumura ni Rico. Ang mga sumpa ni Aling Saling na habang buhay daw akong magiging miserable. Ngunit ang mga iyon ay ingay na lamang na unti-unting humihina habang ako ay papalayo. Ang pagsara ng pinto sa aking likuran, ang pinakamatamis na tunog na narinig ko sa loob ng maraming taon. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa akin sa kanto. Ayon sa text message na ipinadala ng isang numerong hindi ko kilala. Ang driver ay magalang na kinuha ang aking bag at pinagbuksan ako ng pinto. Pumasok ako sa loob at sinalubong ako ng lamig ng aircon at ng amoy ng bagong katad. Ang lahat ay kabaligtaran ng pinanggalingan ko. Umandar ang sasakyan at sa bintana, pinanood kong paliit. Nang paliit ang imahe ng barong-barong na naging saksi sa aking pagdurusa hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim. Huminto kami sa harap ng isang simple ngunit malinis na apartment building. Dinala ako ng driver sa isang unit sa 2 palapag. Iniabot sa akin ang isang susi at magalang na umalis. Pagpihit ko ng susi at pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad sa akin. Maliit lamang ang espasyo, ngunit ang mga pader ay bagong pinta ng kulay puti. Ang amoy ay hindi alak o yosi, kundi malinis na sahig at sariwang hangin na pumapasok mula sa bintana. May isang maliit na kama na may makapal na kutsyon at puting kumot, isang maliit na mesa at isang banyong kompleto sa gamit. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod dito. Sa wakas,
Katahimikan. Walang sigaw. Walang murahan. Tanging ang mahinang ugong ng refrigerator at ang tibok ng sarili kong puso. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang pag-agos ng isang nakakabinging kalungkutan. Malaya na ako, pero mag-isa. Naalala ko si Liza, nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital. Para sa kanya ang lahat ng ito. Pumasok ako sa banyo at binuksan ang gripo. Mainit na tubig. Isang luho na matagal ko nang kinalimutan. Hinubad ko ang aking mga lumang damit, ang mga damit na amoy pawis, luha at alikabok ng kahapon. Tumayo ako sa ilalim ng umaagos na tubig at hinayaan itong hugasan hindi lamang ang dumi sa aking katawan, kundi pati na rin ang bigat sa aking kaluluwa. Pagkatapos maligo, humiga ako sa malambot na kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang ginhawa. Ang aking katawan, na laging handa sa susunod na sigaw o tulak, ay unti-unting nag-relax. Ipinikit ko ang aking mga mata, handa nang tanggapin kahit ilang oras lamang ng payapang pagtulog. Ngunit bago pa man ako tuluyang dalawin ng antok, isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa ilalim ng pinto. Napadilat ako. Isang puting sobre ang dahan-dahang dumula sa sahig na kahoy, itinulak mula sa labas. Ang puting sobre ay nanatili sa sahig, isang tahimik na paalala ng aking bagong katotohanan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Ang puso ko ay tumitibok ng may halong kaba at pag-asa. Nang buksan ko ito, isang maikling sulat lamang ang laman, nakasulat sa isang malinis at propesyonal na pagkakasulat. Isang address, isang pangalan ng tao na dapat kong hanapin, at isang oras, 8:00 ng umaga. Walang pirma, ngunit alam kong kay Adrian Cross ito galing. Kinabukasan, isinuot ko ang pinakamatinong damit na mayroon ako. Isang kupas na blusang kulay krema at isang itim na palda na ilang beses ko nang tinahian sa laylayan. Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit na salamin sa banyo. Nakita ko ang isang babaeng payat na may malalalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may kaunting kislap ng determinasyon sa kanyang paningin. Ang toring gawa sa salamin at bakal ng Cross Corporation ay tila isang dambuhalang humuhusga sa aking abang kasuotan. Bawat taong dumaraan ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa siguro sa lahat ng naipon ko sa buong buhay ko. Ang tunog ng aking mga lumang sapatos sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila isang nakakabinging ingay sa gitna ng kanilang tahimik at mayabang na paglalakad. Ramdam na ramdam ko ang mga mapanuring tingin, ang mga halos hindi marinig na bulungan. Ang bawat hakbang papasok ay tila isang pagsubok sa aking natitirang tapang. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit ang sumalubong sa akin sa reception. "Marisa Lane, sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Mr. Cross." Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Dinala niya ako sa isang opisina sa pinakamataas na palapag. Isang silid na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad sa ilalim namin. Nakaupo si Adrian Cross sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang siya nagangat ng tingin nang kami ay pumasok. "Simula ngayon, magtatrabaho ka sa Archives Department," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa papel. "Ang opisina mo ay nasa basement. Kailangan mong ayusin ang lahat ng mga lumang file ng kumpanya mula sa huling 20 taon. Ipasok mo ang lahat sa digital system. Malinaw ba?" "Opo, sir," sagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Ang basement, ang pinakamababang bahagi ng gusali, doon niya ako inilagay. Ang silid ng mga archive ay kabaligtaran ng kanyang opisina. Madilim, malamig, at amoy luma at naaalikabok na papel.
Libo-libong mga kahon ang nakasalansan hanggang sa kisame. Ito ang libingan ng mga nakalimutang transaksyon at mga lumang desisyon. Sa isang sulok, may isang lumang mesa at isang computer. Ito ang magiging mundo ko. Sa unang mga araw, ginawa ko lamang ang iniutos sa akin. Binuksan ko ang bawat kahon, inayos ang mga papel ayon sa petsa, at isa-isang iniskan sa computer. Isang trabahong nakakabagot at walang katapusan. Ngunit para sa akin, ang bawat piraso ng papel na aking nahahawakan ay isang pagbabayad sa utang ko. Ang bawat pag-click ng mouse ay isang hakbang palapit sa kalayaan ni Liza. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga ledger mula 10 taon na ang nakalipas, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Isang maliit na numero na tila hindi tumutugma. Binalikan ko ang mga naunang taon at nakita ko ang parehong pagkakamali. Isang maliit, halos hindi mapapansing depekto sa accounting na paulit-ulit na nangyayari, na nagre-resulta sa pagkawala ng maliit na halaga bawat taon. Ngunit kapag pinagsama-sama, aabot ito sa milyon-milyon. Isang kaba ang biglang bumalot sa akin. Hindi ito sinasadya. Ito ay planado. May isang taong matagal nang nagnanakaw sa kumpanya. Sa halip na matakot, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang aking isip, na matagal nang natutulog at abala lamang sa pag-iisip kung saan kukuha ng bigas para sa susunod na araw, ay biglang nagising. Naalala ko ang aking sarili noong kolehiyo, bago ko isinuko ang aking pangarap na maging accountant para kay Rico. Naalala ko ang pagmamahal ko sa mga numero, sa paglutas ng mga problema. Hindi ko na namalayan ang oras. Nilabas ko ang lahat ng mga lumang ledger. Naglatag ako ng mga papeles sa sahig. Gumawa ako ng mga kalkulasyon gamit ang lapis at papel. Bawat numero, bawat transaksyon, sinuri ko ng mabuti. Ang basement na dati ay tila isang kulungan ay naging aking santuwaryo. Dito, ako ay higit pa sa isang labandera, higit pa sa isang sawimpalad na asawa. Dito, ako ay matalino. Dito, ako ay may halaga. Naramdaman ko na lamang ang pagod nang ang liwanag ng araw ay nagsimula nang sumilip sa maliit na bintana sa itaas. Ang buong paligid ko ay napapaligiran ng mga bundok ng papel. Ipinatong ko ang aking ulo sa ibabaw ng makapal na ledger. Ipinikit ang aking mga mata kahit isang saglit lamang. Nagising ang aking diwa sa isang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakatayo sa pintuan ng archive, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ay si Adrian Cross, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi ko mabasa. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng madilim na silid. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa mga papel na nakakalat sa sahig, sa mga numero at kalkulasyon na isinulat ko sa likod ng mga lumang dokumento. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Yumuko siya, kinuha ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng aking mga natuklasan at sinuri ito sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Ang katahimikan ay nakakabingi, mas malakas pa sa anumang sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa aking kaba. Pagkatapos ng tila walang hanggang sandali, ibinalik niya ang mga papel sa mesa. Mag-report ka na sa ika-35 floor bukas. May bago kang opisina. Sabi niya sa isang tonong walang pagbabago, bago tuluyang tumalikod at naglakad paalis, iniwan ang kanyang tasa ng kape sa aking mesa. Kinabukasan, isang bagong mundo ang bumungad sa akin. Isang maliit na cubicle na may sarili kong computer at bintanang natatanawang syudad. Hindi na ako nasa basement. Ngunit kasabay ng munting pag-angat na ito ay ang pagdating ng mga demonyo mula sa aking nakaraan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aaral ng bagong software,
Isang komosyon ang narinig ko mula sa lobby. Iyon ang tinig ni Rico, pamilyar at desperado. Marissa, babe, please, mag-usap tayo. Patawarin mo na ako. Pagbaba ko, tumambad sa akin ang isang eksenang tila kinuha sa isang cheap na teleserye. Nakaluhod si Rico sa gitna ng makintab na sahig. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang mga guwardiya ay pilit siyang itinataas. Ngunit nagpupumigla siya. Ang lahat ng empleyado ay nakatingin, nagbubulungan. Ang iba ay may halong panghuhusga at pagkaaliw sa kanilang mga mukha. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Dahil sa hiya, lumapit ako. Rico, tumayo ka dyan. Nakakahiya. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing babalik ka na sa akin, sabi niya. Pilit na inaabot ang aking mga kamay. Hindi ko na kaya, Marissa. Ikaw ang buhay ko. Patawarin mo na ako. Isang bahagi ng aking puso ang tila kumirot. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ama ni Liza. Naalala ko ang mga unang taon, ang kanyang mga pangako, ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ang konsepto ng utang na loob ay tila isang kadenang biglang pumulupot sa aking mga paa. Nagsimula akong mag-alinlangan. Nang sumunod na araw, habang ako ay gulong-gulo pa rin sa aking isipan, tumunog ang aking telepono. Si Aling Saling. Marissa, anak. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, puno ng paghihirap. Ang nanay, inaatake sa puso. Kailangan ko ng pera para sa mga gamot. Parang awa mo na, anak. Ayokong iwanan ng apo ko. Ang kanyang mga salita ay isang matalas na kutsilyo na direktang tumusok sa aking kahinaan. Ang imahe ng isang matandang babaeng may sakit, nag-iisa at nangangailangan ay unti-unting bumura sa alaala ng kanyang kalupitan. Magkano po ba? Narinig kong tanong ng sarili kong bibig. Padalhan mo ako ng litrato ng reseta, Nay? Sabi ko, isang maliit na bahagi ng aking isip ay nagsusumikap pa ring maging maingat. Ilang minuto ang lumipas, isang litrato ang pumasok sa aking telepono. Isang reseta, ngunit ang pangalan ng doktor ay pamilyar. Ito ang doktor na laging nilalapitan ng aking yumaong ina para sa kanyang rayuma. At ang gamot na nakasulat, para iyon sa sakit sa buto, hindi sa puso. Hawak ko ang telepono, ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit. Ginamit niya ang alaala ng sarili kong ina para lokohin ako. Ang konting awa na natitira sa aking puso ay biglang natuyo at naging abo. Sa isang iglap, kinuha ko ang isang piraso ng papel sa aking mesa at sinulat ang pangalan ng gamot bago ito lukutin ng buong buo sa aking palad. Ito ang huling pagkakataon na magpapaloko ako. Bago pa man ako makatawag pabalik, isang anino ang tumigil sa harap ng aking cubicle. Si Adrian. May hawak siyang tablet at walang anumang salita. Ipinakita niya sa akin ang screen. Mga litrato. Mga litratong kuha kagabi lamang. Si Rico, masayang masaya, nagtatapon ng pera sa isang mesa ng poker sa isang ilegal na pasugalan sa eskinita. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tablet at tiningnan ako ng diretso sa mata. Hindi siya nanghusga, hindi siya nagbigay ng payo. Ipinakita niya lamang sa akin ang katotohanan. Ang katotohanan yon ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang numero ni Rico. Nasaan ka? Tanong ko. Ang aking boses ay walang emosyon. Nandito sa labas ng building mo, babe. Naghihintay sa'yo. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagkukunwari. Umuwi na kayo, sabi ko. Wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang kusing. Tapos na. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang pagbabago. Ang kanyang malambing na boses ay nawala. Napalitan ng isang garalgal na tinig ng purong galit. Anong sabi mo?
Matapos kitang hintayin dito buong araw? Sino ka na ba ngayon, ha Marisa? Akala mo kung sino ka na dahil dyan sa bago mong trabaho? Huwag kang magkakamali. Tapos na, Rico. Hinding-hindi ka magiging masaya, Marisa. Akin ka lang. Sigaw niya sa kabilang linya bago ko pinatay ang tawag. Ang kanyang mga salita ay isang sumpa na tila nanatili sa hangin, isang malamig na pangako ng mga problemang darating. Ang sumpa ni Rico ay tila isang malamig na kamay na nanatili sa aking balikat sa loob ng ilang araw. Isang paalala na ang nakaraan ay hindi basta-bastang bumibitaw, ngunit ibinaling ko ang aking buong atensyon sa trabaho. Ang mga numero at dokumento ang naging aking kanlungan. Bawat folder na aking inaayos ay isang ladrilyo na idinadagdag ko sa pader sa pagitan ko at ng aking dating buhay. Isang umaga, isang malakas na komosyon ang sumalubong sa lahat sa 35 floor. Ang mga manager ay nagmamadaling pumasok at lumabas sa opisina ni Adrian. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-aalala. Isang malaking proyekto, ang Valeria Estates Development, ang biglang natigil. May isang pamilyang nagkiklaim sa isang malaking bahagi ng lupain, nagpapakita ng isang lumang titulo na hindi tugma sa mga dokumento ng kumpanya. Imposible! Ang lahat ng papeles ay malinis. Narinig kong sigaw ni Mr. Sandoval, ang senior manager na namamahala sa proyekto, habang papalabas ng opisina ni Adrian. Ang kanyang karaniwang mayabang na mukha ay nababalot ngayon ng pamumutla at pawis. Alam ko ang proyektong iyon. Naalala ko ang mga kahon na may etiketang Valeria. Habang ang lahat ay nagkakagulo sa itaas, tahimik akong bumalik sa basement. Muli kong hinalungkat ang mga bundok ng papel. Pagkatapos ng ilang oras ng masusing paghahanap, nakita ko ito. Isang maliit, nakatuping dokumento na nakasingit sa pagitan ng mga lumang blueprint. Isang deed of sale mula pa noong dekada ng 1970. Isang kasunduan sa pagitan ng orihinal na may-ari at ng Cross Corporation na malinaw na nagsasadna ang isang partikular na bahagi ng lupa ay donasyon sa simbahan at hindi kasama sa bentahan. Ang pamilyang nagrereklamo ay ang mga tagapagmana ng orihinal na may-ari. Hindi sila nagsisinungaling. Si Mr. Sandoval ang nagkamali sa kanyang pagsusuri. Nanginig ang aking mga kamay habang hawak ang papel. Ito ang katotohanan. Ngunit sino ako para magsalita? Isang baguhan. Ang babae mula sa basement. Pumikit ako at huminga ng malalim. Inaalala ang mukha ni Liza sa ospital. Para sa kanya. Lumabas ako ng basement, umakyat sa 35 floor at kumatok sa mabigat na pinto ng opisina ni Adrian. Come in, malamig niyang sabi. Pumasok ako. Naroon si Mr. Sandoval at ilang mga abogado. Lahat ay mukhang pagod at problemado. Anong kailangan mo? Tanong ni Mr. Sandoval. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. Sir, nagsimula ako. Ang aking tinig ay halos pabulungi. Ipinatong ko ang lumang dokumento sa makintab na mesa ni Adrian. Tungkol po sa Valeria Estates. Sa tingin ko po, tama ang pamilya. Ang piraso po ng lupa na yon ay hindi talaga pag-aari ng kumpanya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, si Mr. Sandoval ay tumawa ng mapakla. At sino ka para sabihin, yan? Ang babae mula sa basement? Ano ang alam mo sa mga legal na dokumento? Hindi ako sumagot. Nakatingin lamang ako kay Adrian. Kinuha niya ang papel. Binasa ito ng mabuti. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Itinaas niya ang kanyang tingin at tiningnan ako. Sigurado ka ba rito? Opo, sir. Narito po ang mga detalye ng transaksyon. Sabi ko, itinuturo ang mga partikular na talata sa dokumento. Tumayo si Adrian. Kung ganoon, ikaw ang magpaliwanag nito sa board mamayang hapon. Patunayan mo. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila maaaring hiwain ng kutsilyo sa bigat.
20 pares ng matang nakatingin sa akin. Lahat ay pag-aari ng mga makapangyarihang lalaki at babae. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalatag ko ang mga kopya ng dokumento. Ngunit nang magsimula akong magsalita, ang takot ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa. Isinalaysay ko ang kwento na natuklasan ko sa mga papel, ang kasaysayan ng lupa, ang mga pangalan, ang mga pangako. Ang aking boses, na dati ay laging pabulong, ay naging malinaw at matatag. Pagkatapos ng aking presentasyon, walang nagsalita. At pagkatapos, ang pinakamatandang miyembro ng board ay dahan-dahang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong silid ay napuno ng palakpakan. Nakita ko ang mukha ni Mr. Sandoval, namumutla at puno ng hindi makapaniwalang pagkatalo. Nang gabing iyon, isang sobre ang naghihintay sa aking mesa. Sa loob, isang tseke. Ang aking unang bonus, ang halaga ay sapat na para sa isang taong upa sa aking apartment. Ngunit hindi iyon ang una kong naisip. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, dinala ko si Liza sa isang toy store. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa dami ng mga manika, mga bola, at mga laruang hindi niya kailanman nakita ng malapitan. Dati, ang mga laruan niya ay mga retasong tela na ginagawa kong manika o mga sirang laruan na napupulot namin sa basurahan. Pumili ka, anak, sabi ko. Ang aking puso ay puno ng kaligayahang hindi ko maipaliwanag. Itinuro niya ang isang manika na may mahabang buhok at isang kulay rosas na bestida. Kinuha ko ito mula sa estante at iniabot sa kanya. Ang paraan ng pagyakap niya sa manika, ang kanyang maliit na paghinga ng kasiyahan, ang kislap sa kanyang mga mata. Iyon ang tunay na tagumpay. Iyon ang premyo na mas mahalaga pa sa anumang tseke. Habang papalabas kami ng tindahan, masaya niyang yakap-yakap ang kanyang bagong kaibigan, isang pamilyar na anino, ang aking napansin sa di kalayuan. Si Sandra, ang sekretarya ni Adrian, ay nakatingin sa amin. Nang magtama ang aming mga mata, mabilis siyang umiwas, ngunit hindi bago ko nakita ang isang malamig at matalas na tingin sa kanyang mukha. Isang tingin ng purong inggit. Ang tingin ng inggit na yon mula kay Sandra ay isang maliit na tinik na nanatili sa aking isipan, isang babala, na sa bawat hakbang paakyat, may mga taong handang hilahin ka pababa. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho, mas maingat, mas mapagmatsyag. Si Adrian, bilang pagkilala sa aking nagawa, ay isinama ako sa isang bagong team na hahawak sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya sa taong iyon, ang Solara Project, isang high-tech na commercial hub. Si Sandra, bilang sekretarya ni Adrian, ang siyang namamahala sa lahat ng dokument. Kakaiba ang kanyang ikinikilos sa akin. Bigla siyang naging labis na palakaibigan. Palaging nag-aalok ng kape, kinukumusta si Liza, at paminsan-minsay nagtatanong tungkol sa mga detalye ng Solara Project na tila ba interesado lamang siya. Isang hapon, habang nagkakape kami, sinabi niya, "Alam mo Marisa, humahanga ako sa'yo mula sa wala. Heto ka na ngayon. Pero mag-ingat ka. Ang mundong ito ay puno ng ahas, lalo na't hawak mo ang Solara Blueprint, ang pinakasensitibong file ng proyekto." Kinabukasan, isang impyerno ang sumalubong sa akin. Ang mismong Solara Blueprint ay nawawala. At pagkatapos ng isang mabilis na paghahanap na pinangunahan mismo ni Mr. Sandoval at ng security, natagpuan ito. Sa loob ng aking bag, nakatago sa ilalim ng mga damit ni Liza na balak kong dalhin sa ospital pagkatapos ng trabaho para akong binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga bulungan na dati naririnig ko ay naging malakas na akusasyon. Kaya pala biglang umasenso. Ibebenta niya siguro sa kalabang kumpanya.
Si Mr. Sandoval ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong galing sa putikan. Dinala ako sa opisina ni Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang mababakas na anumang emosyon. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi rin niya ako inakusahan. Tiningnan niya lamang ako na para bang isa akong numero sa isang financial report. Isang confidential file ang natagpuan sa iyong pag-aari, Marisa. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at formal. Suspendido ka habang iniimbestigahan ang kasong ito. Ang salitang suspendido ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam ko ay ipinagkanulo ako. Hindi ng mga taong nanghuhusga sa akin, kundi ng taong inaasahan kong makakakita sa katotohanan. Umuwi ako sa aking apartment, nagulong-gulo ang isip. Umiyak ako, hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit habang tinitingnan ko, ang mahimbing na natutulog na si Liza, ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa ng walang hirap. Ang mga luha ko ay natuyo. Hindi ako susuko. Kung iniligtas ko siya mula sa bingit ng kamatayan, ililigtas ko rin ang aking sarili mula sa kasinungalingang ito. Magdamag akong hindi natulog. Inalala ko ang bawat detalye ng mga nakaraang araw, ang mga kakaibang tanong ni Sandra, ang kanyang pagiging malapit sa aking mesa, ang kanyang pag-aalok ng kape na nagbigay sa kanya ng pagkakataong iwanan ako sandali sa aking pwesto. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na dahan-dahang nabubuo. Kailangan ko ng pruweba. Naalala ko ang CCTV sa pasilyo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang hepe ng security, isang mabait na Ginoo, na minsan kong tinulungang hanapin ang nawawala niyang salamin. Nagpakilala ako at nakiusap. Sir, alam kong suspendido ako, pero parang awa niyo na po. Tingnan ninyo ang footage kahapon, bandang 3:00 ng hapon, sa tapat ng cubicle ko. May isang taong naglagay ng isang bagay sa bag ko. Nakikiusap po ako. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, sige Hija, titingnan ko para sa'yo. Ilang oras ng paghihintay na parang habambuhay. At pagkatapos, isang tawag. Marisa, tama ka. Kinabukasan, humiling ako ng isang pagpupulong kay Adrian, kasama ang hepe ng security. Ipinatawag din si Sandra. Sa loob ng malamig na meeting room, si Sandra ay kalmado at kampante, naglalaro sa papel ng isang tapat na katulong na nalulungkot sa sinapit ng kanyang kaibigan. Mr. Cross, hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang dumalo rito. Malinaw na kung sino ang may kasalanan, sabi niya, puno ng pagkukunwaring awa. Bago tayo maghusga, may gusto lang akong linawin. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag, humarap ako kay Sandra. Bakit mo ginawa ito? Tumawa siya. Ano ang sinasabi mo? Desperada ka na ba talaga, Marisa? Huwag mo akong idamay sa pagnanakaw mo. Hindi na ako sumagot. Tumango ako sa hepe ng security. Sa malaking screen sa dingding, isang video ang nagsimulang umandar. Isang malabong imahe, ngunit malinaw. Ako, na tumatayo para kumuha ng kape. At si Sandra, na mabilis na lumalapit sa aking mesa, inilalabas ang isang asul na folder mula sa ilalim ng kanyang jacket at maingat na inilalagay ito sa loob ng aking bag bago mabilis na bumalik sa kanyang pwesto. Ang kulay sa mukha ni Sandra ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Nagsimula siyang mautal, naghahanap ng mga salitang hindi niya mahanap. Ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Tumayo ako ng tuwid, hindi mayabang, ngunit may tahimik na dignidad. Tiningnan ko si Adrian na nanatiling tahimik sa buong panahon. Ang kanyang muka ay hindi pa rin mabasa. Ngunit sa pagkakataong ito, may nakita akong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang kislap, respeto,
Tumayo siya mula sa kanyang upuan, inayos ang kanyang Amerikana, at nagsalita sa isang boses na pumuno sa buong silid. "You're fired." Isang sandali ng nakakakilabot na katahimikan ang dumaan sa aking puso. At pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin, hindi sa akin, kundi kay Sandra. Hindi si Marisa kundi ikaw, Sandra. And matapos ang malaking gulo sa boardroom, akala ko ay babalik na ang lahat sa normal. Ngunit si Adrienne ay nanatiling tahimik at tila may malalim na iniisip. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, lumapit siya sa aking mesa. Hindi siya ang bilyonaryong nakasanayan ko na laging nag-uutos. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang tindig ay tila may pasanin na hindi ko nakikita. "Sumama ka sa akin, Marisa. May pupuntahan tayo," maikli niyang sabi. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Tahimik ang buong biyahe habang tinatahak namin ang daan palabas ng maingay na syudad. Huminto kami sa isang tahimik na sementeryo sa tuktok ng isang burol. Ang hangin ay malamig at amoy basang lupa dahil sa mahinang ambon na nagsimulang pumatak mula sa abuhing langit. Naglakad kami patungo sa isang simple at malinis na puntod. Walang malaking monumento. Isang simpleng puting marmol lamang na may nakaukit na pangalan, Elena Cross. Ang aking ina. Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na hindi ko inakalang maririnig ko mula sa kanya. Namamatay siya sa tapat ng mga mata ko. 10 taon na ang nakalilipas. Katulad ni Liza, may butas din ang kanyang puso. Napatitig ako sa kanya. Ang makapangyarihang lalaki na nasa harap ko ay tila naglaho at ang naiwan ay isang batang lalaki na sugatan ng kaluluwa. Wala kaming pera noon, Marisa. Nakatira kami sa isang lugar na mas malala pa sa inyo. Nagmakaawa ako sa lahat. Sa mga doktor, sa mga kamag-anak, kahit sa mga taong hindi ko kilala sa kalsada. Pero walang tumulong. Namatay siya habang hawak ang kamay ko, humihingi ng paumanhin dahil iiwan niya akong mag-isa. Humarap siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita kita sa ospital na nakaluhod at durog ang puso, hindi ikaw ang nakita ko. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang pagkakataon na baguhin ang kwento na hindi ko nagawa para sa aking ina. Hindi mo ako utang, Marisa. Ako ang may utang sa'yo dahil binigyan mo ako ng pagkakataong iligtas ang taong hindi ko na iligtas noon. Isang matinding bugso ng emosyon ang humaplos sa aking dibdib. Ang lahat ng aking iniisip na awa o pagmamanipula ay naglaho. Nauunawaan ko na siya. Ang kanyang lamig ay hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa isang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili mula sa sakit ng nakaraan. Lumapit ako sa kanya. Sa gitna ng mahinang ulan, dahan-dahan kong isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Isang tahimik na pag-unawa, isang pagbabahagi ng bigat. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagkabigla, ngunit hindi siya lumayo. Sa halip naramdaman ko ang init ng kanyang braso na marahang pumaligid sa akin. Tila ba sa sandaling iyon, 2 ligaw na kaluluwa ang nakahanap ng kanilang tahanan. Inilabas niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa, ang parehong panyo na ibinigay niya sa akin noong unang gabi sa ospital. "Gamitin mo ito," bulong niya. "Huwag mong hayaang matuyo ang mga luha mo sa ulan." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararana. Ngunit habang kami ay nakatayo doon, malayo sa ingay ng mundo, ang kadiliman ay muling nagluluto ng panibagong bagyo sa kabilang panig ng syudad. Sa isang madilim at mabahong eskinita, nakasandal si Rico sa isang pader na puno ng dumi. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at tuyong dugo. 3 lalaking may malalaking katawan at may hawak na mga bakal na tubo ang nakapaligid sa kanya. "Nasaan ang pera, Rico? Sabi mo sa katapusan ay mababayaran mo na.
Ang lahat ng talo mo sa sugal, sabi ng isang lalaking may mahabang pilat sa muka. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Wala, wala pa akong pera ngayon, pero may plano ako. Pagmamakaawa ni Rico, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang asawa ko, si Marisa. Nagtatrabaho na siya sa Cross Corporation. Malaki ang kinikita niya ngayon. At balita ko, dikit siya sa mismong may-ari. Isang malakas na sipa sa tiyan ang nagpatahimik kay Rico. Napasandal siya sa lupa, humihingal sa sakit. Wala kaming pakialam sa kwento mo. Kailangan namin ng pera, hindi ng chismis, sabi ng lalaki habang dahan-dahang inilalapit ang dulo ng bakal na tubo sa leeg ni Rico. Pero kung totoo ang sinasabi mo, ibibigay mo siya sa amin. 1 linggo, Rico. 1 linggo para makuha namin ang bayad mo sa pamamagitan niya. Kung hindi, ikaw ang papatayin namin. Tumingin si Rico sa kanila. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang desperadong desisyon. Sige, sige, gagawin ko. Ibibigay ko sa inyo si Marisa. Basta hayaan niyo lang akong mabuhay. Wala na ang anak mo, Marisa. May lalaking kumuha sa kanya. Ang sabi niya ay asawa mo siya. Ang mga salitang iyon mula sa guro ni Liza ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa mundo na dahan-dahan ko pa lamang itinatayo. Ang hawak kong baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, ngunit wala akong narinig na tunog. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis at masakit na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Napatakbo ako palabas ng opisina, hindi alintana, ang mga taong nababangga ko o ang mga papeles na nagliliparan sa aking likuran. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Pagdating ko sa gate ng paaralan, ang tanging naiwan ay ang maliit na kulay rosas na lunchbox ni Liza, nakadapa sa maalikabok na semento, madumi at mag-isa. Doon ko naramdaman ang unang hagupit ng takot. Isang takot na mas matindi pa sa takot ko noong mabalitaan kong may butas ang puso ng aking anak. Dahil ngayon, ang panganib ay hindi galing sa loob ng kanyang katawan, kundi mula sa labas. Mula sa taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Tumunog ang aking telepono, isang numerong hindi rehistrado. Sinagot ko ito nang may nanginginig na kamay. Marisa, huwag kang gagawa ng ingay kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo. Ang boses ni Rico ay garalgal, puno ng nerbiyos at isang uri ng desperasyon na nakakakilabot. Kailangan ko ng 5 milyon. Ngayon din, dalhin mo sa lumang bodega sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Rico, hayop ka. Anak mo ang kinuha mo. Paano mo nagawa ito? Sigaw ko, ang aking tinig ay puno ng puot at pagmamakaawa. Wala na akong ibang paraan, Marisa. Papatayin nila ako. Ibigay mo na lang ang kailangan nila. Tutal naman ay bilyonaryo ang kinakapitan mo ngayon. 'Di ba? Pagkatapos nyon ay naputol ang tawag. Napaluhod ako sa gitna ng kalsada. Niyayakap ang maduming lunchbox ni Liza. Ngunit sa gitna ng aking pagluha, isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ako ang dating Marisa na magmamakaawa lamang. Tumayo ako, pinunasan ang aking mga mata at tinawagan si Adrian. Tulungan mo ako. Ang tanging nasabi ko. Hindi niya kailangang magtanong. Sa loob ng 10 minuto, ang kanyang itim na sasakyan ay huminto sa harap ko. Pagdating namin sa Pier 4, ang amoy ng nabubulok na basura at maalat na dagat ay sumalubong sa amin. Ang lumang bodega ay parang isang dambuhalang kalansay na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap sa loob. Pinigilan ako ng mga tauhan ni Adrian na pumasok, ngunit wala silang nagawa. Anak ko ang nasa loob, sabi ko nang may boses na kasing lamig ng bakal.
Dahan-dahan kong itinulak ang kinakalawang na pinto. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bodega. Sa gitna ng malawak at maduming espasyo, nakita ko si Liza. Nakatali siya sa isang lumang silya, may busalang bibig, at ang kanyang maliliit na mata ay punong-puno ng luha at takot. Sa likuran niya ay si Rico, hawak ang isang kutsilyo na nanginginig sa kanyang kamay. Sa paligid nila ay 3 lalaking may malalaking katawan. Ang mga muka ay walang awang nakatingin sa akin. Nasaan ang pera? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Narito ang pera. Lumabas si Adrian mula sa anino. Hawak ang isang itim na bag. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga tauhan, kundi kay Rico. Bitawan mo ang bata, Rico. Hindi siya kasali sa utang mo. Ibigay niyo muna ang pera. Ibigay niyo. Sigaw ni Rico. Lalong idinikit ang kutsilyo sa leeg ni Liza. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking anak. Nakita ko ang paghihirap niya sa bawat paghinga. Ang aking maternal instinct ay sumabog na parang isang bulkan. Hindi ko na inisip ang panganib. Lumakad ako pasulong, dahan-dahan, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Rico. Tingnan mo ako, Rico, sabi ko. Ang aking boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Tingnan mo ang anak mo. Ito ba ang alaala na gusto mong maiwan sa kanya? Ang ama niyang sumira sa sarili niyang pamilya dahil sa sugal? Nanginginig ang buong katawan ni Rico. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Matagal na niyang kinikimkim yon. Huwag kang lumapit, Marisa. Sinasabi ko sa'yo. Sige, Rico, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Mahinahon kong sabi habang unti-unting lumalapit. Pero pakawalan mo si Liza. Wala ka nang mapapala sa akin. Ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng respeto, matagal mo nang pinatay. Ngayon, tapusin mo na. Biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan at sumugod kay Adrian. Isang kaguluhan ang sumiklab. Ang mga tauhan ni Adrian na kanina pa nakatago ay biglang lumitaw. Ang tunog ng mga katawang nagbabagsakan sa matigas na semento ay pumuno sa bodega. Sa gitna ng gulo, binitawan ni Rico ang kutsilyo at nagtangkang tumakas. Iniwan ang kanyang sariling anak na nakatali. Mabilis akong tumakbo kay Liza. Nanginginig kong kinalas ang mga tali at tinanggal ang busal sa kanyang bibig. Mama, Mama. Ang mahinang iyak ni Liza, ang pinakamagandang musika na narinig ko. Niyakap ko siya ng buong higpit. Ibinabaon ang aking muka sa kanyang maliit na leeg. Hinahayaan ang aking mga luha na dumaloy ng walang pigil. Ligtas na kami. Ligtas na ang anak ko. Ngunit sa gitna ng aming pagyakap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bodega. Isang tunog na tila nagmula sa isang pumutok na gulong o isang bumagsak na mabigat na bagay. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang nakakabinging tunog na yon ay ang huling hudyat ng pagtatapos ng aking gabi. Ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas at ang liwanag ng mga flashlight mula sa mga pulis ay tumama sa bawat sulok ng madilim na silid. Ang mga bakal na tubo at kutsilyo ay dahan-dahang binitiwan, bumabagsak sa semento nang may mahinang kalansing na tila ba sumusuko na rin ang tadhana. Nakita ko si Rico na pilit na pinagsasama ang mga kamay habang ikinakabit ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Wala na ang tapang sa kanyang mukha. Ang naiwan na lamang ay ang hitsura ng isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Tumingin siya sa akin, nagbabakasaling makakakita ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nahanap niya sa aking mga mata ay ang isang malalim at madilim na kawalan. Hindi na mabilang ang pagkakataong ipinagkanulo mo kami, Rico. Bulong ko habang mahigpit na nakayakap kay Liza na ngayon ay tahimik ng humihikbi sa aking dibdib, pero ang gamitin ng sarili mong dugo at laman
para sa sarili mong bisyo. Iyan ang kasalanang hindi kailanman mababayaran ng anumang pagsisisi. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng korte at ang amoy ng mga lumang folders sa Cross Corporation ay naging bahagi na ng aking bagong buhay. Si Rico ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kidnapping at child endangerment. Ngunit ang tunay na karma ay hindi doon nagtapos. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking malawak na opisina, isang silid na ngayon ay amoy sariwang bulaklak at mamahaling pabango, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa security. May isang babaeng nagpipilit na makita ako. Isang babaeng ayaw umalis sa labi kahit na pinagtitinginan na ng lahat. Pagbaba ko, halos hindi ko nakilala ang taong nasa harap ko. Si Aling Saling. Ang dating mapagmataas at malupit na biyenan ko ay tila lumiit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga damit ay kupas at may mga mantsa ng putik. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang plastik na supot na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Marisa, anak. Ang boses niya ay paos, tila ba galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa akin at bago ko pa man siya mapigilan, ay lumuhod siya sa harap ko, sa gitna ng makintab na sahig ng Cross Corporation. Patawarin mo ako. Wala na kaming matirhan. Naubos na ang bahay. Naisangla ni Rico bago siya nakulong. Pinapalayas na ako ng mga bagong may-ari. Pinanood ko siyang umiyak. Ito ang babaeng tumatawa habang ako ay naglulupasay sa hirap. Ito ang babaeng nagsabing malas ako at ang aking anak. Ngayon, siya ay nasa mismong pwesto kung nasaan ako noon, nakaluhod, nanginginig at nagmamakaawa para sa kaunting habag. Tumayo kayo dyan, Aling Saling, mahinahon kong sabi. Walang galit sa aking tinig, tanging kapayapaan na lamang. Maawa ka, Marisa. Kahit sa gilid lang ng kusina nyo, papayag ako. Huwag mo lang akong hayaang mamatay sa lansangan. Pagmamakaawa niya, pilit na inaabot ang laylayan ng aking palda. Inalalayan ko siyang tumayo, hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil sa respeto ko sa aking sarili. Hindi ko nahahayaang lamunin ako ng puot. Ngunit hindi rin ako ang dating Marisa na magiging martir para sa mga taong sumira sa akin. Hindi ko kayo papatuluyin sa bahay ko, Aling Saling. Sabi ko ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bahay ko ay santuwaryo ng anak ko. At hindi ko hahayaang pumasok doon ang mga taong naging anino ng kanyang bangungot. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang huling bakas ng pag-asa na naglaho. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay sa panghihina, nagpatuloy ako. Nagpareserba na ako ng kwarto para sa inyo sa isang home for the aged sa probinsya. Malinis ang lugar, may pagkain at may mga nurse na mag-aalaga sa inyo. Babayaran ko ang lahat ng gastusin niyo roon hanggat nabubuhay kayo. Napatitig siya sa akin, hindi makapaniwala. Bakit? Bakit mo pa ginagawa ito matapos ang lahat? Tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mga kalyo ng paglalabada. Wala na ang mga paso ng pagluluto sa kalsada. Dahil hindi ako kayo, sagot ko. At dahil gusto kong matulog sa gabi, na alam kong ang anak ko ay may inang hindi naging kasing lupit ng mundong pinanggalingan niya. Iyon ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilya niyo. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Pinanood ko siyang isakay ng mga guwardiya sa isang sasakyan na magdadala sa kanya sa kanyang bagong tahanan. Habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na dahan-dahang naalis sa aking dibdib. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagpapakita sa kaaway na nagtagumpay ka nang hindi nagiging katulad nila. Binalikan ko si Liza sa daycare center ng kumpanya. Nakita ko siyang nagdo-drawing ng isang malaking bahay na may maraming bulaklak at isang malaking araw. Nang makita niya ako, tumakbo siya at yumakap sa aking binti.
Mama, tingnan mo, drawing ko tayo, masaya niyang sabi. Sa sandaling iyon, lumapit si Adrian. Nakatayo siya sa di kalayuan. Pinapanood kami na may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Isang bihirang tanawin na tila ba nagbibigay ng init sa malamig na opisina. May hawak siyang isang asul na folder. Marisa, tawag niya. Ang kanyang boses ay may bagong tono ng paghanga. May gusto akong ipakita sa'yo. Isang bagong pagkakataon. Isang bagong pinto na ikaw lamang ang pwedeng magbukas. Buksan mo ito, Marisa. Wika ni Adrian. Ang kanyang tinig ay may halong seryosong tono, ngunit bakas ang isang uri ng pagmamalaki. Dahan-dahan kong kinuha ang asul na folder. Sa loob nito ay isang dokumento na hindi ko inaasahan. Isang Certificate of Incorporation para sa isang bagong sangay ng kumpanya, ang Liza's Heart Foundation. At sa ibaba, sa tapat ng titulong Chief Executive Officer, ay nakasulat ang aking pangalan sa malalaki at matatandang letra. Ito ay hindi lamang isang trabaho, Marisa. Pagpapatuloy ni Adrian habang nakatingin sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimulang magningning sa ilalim ng dapit hapon. Ito ay isang misyon. Ikaw ang magpapatakbo ng pundasyong tutulong sa mga inyang nasa katayuan mo noon. Ikaw ang magiging boses nila. Ikaw ang magpapatunay na ang isang sugatang puso ay kayang maghilom at maging mas matatag. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga luhang pumatak mula sa aking mga mata ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng purong tagumpay. Ang paru-paro na matagal na nakakulong sa madilim na kuko ng uod ay sa wakas ay nakawala na at handa ng lumipad. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa amoy ng masarap na kape at ang malambot na halik ni Liza sa aking pisngi. Wala na ang takot sa bawat pagkatok sa pinto. Wala na ang pangangamba kung may kakainin ba kami sa susunod na araw. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang hotel, ballroom. Nakasuot ako ng isang eleganteng terno na kulay pilak. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang aking balat ay nagliliwanag sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin ay hindi ko na makilala bilang ang Marisa na naglalabada sa ilog hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ito ay si Marisa Lane, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo at pilantropiya. Handa ka na ba, CEO? Isang pamilyar na tinig ang narinig ko mula sa aking likuran. Humarap ako at nakita ko si Adrian. Nakasuot siya ng isang itim na tuxedo, mukhang mas bata at mas payapa kaysa noong una kaming magkita. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na tumakas sa aking mukha. Ang kanyang hawak ay magaan, puno ng respeto at may dalang init na tumatagos sa aking puso. Salamat sa lahat, Adrian. Bulong ko. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ginawa mo ito dahil sa sarili mo, Marisa. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa akin. Ako lang ang nagbukas ng pinto, pero ikaw ang naglakas loob na pumasok. Sabay kaming lumakad patungo sa entablado. Ang tunog ng mga palakpak ay pumuno sa buong bulwagan. Isang masigla at tapat na pagtanggap mula sa mga taong dati ay hindi man lang ako tinitingnan. Sa harap ng mikropono, tiningnan ko ang madla. Nakita ko ang maraming mukha, mga makapangyarihang tao, mga mamamahayag, at sa dulo, ang isang grupo ng mga kababaihan na mula sa mahihirap na komunidad na aming tinutulungan. Sa kanila ako nakatingin nang magsimula akong magsalita. Ang kahirapan ay hindi isang sumpa. Simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay isang pagsubok na nagpapatibay sa atin. Ang bawat peklat
Sa aking mga kamay ay isang medalya ng aking pakikipaglaban. At ngayon, narito ako para sabihin sa inyo, huwag kayong susuko. Dahil ang bukas ay hindi pag-aari ng mga taong mapangapi, kundi ng mga taong marunong bumangon mula sa abo. Nang matapos ang aking talumpati, muling nagningning ang mga flash ng kamera, ang gabi ay naging isang pagdiriwang ng pag-asa. Lumapit sa akin ang mga tao para makipagkamay, humingi ng payo, o kaya ay makipaglitrato. Pakiramdam ko ay nasa ituktok na ako ng mundo. Ngunit sa gitna ng kislap ng mga ilaw at saya ng musika, napansin ko ang isang anino sa may pintuan ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng isang kupas na jacket at may sombrero na nakatakip sa kanyang mukha. Hindi siya kumikilos. Nakatayo lang siya doon habang nakatingin sa akin sa malayo. Naramdaman ko ang isang biglaang panlalamig sa aking batok. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nang muli akong tumingin sa direksyong yon, ang lalaki ay wala na. Tanging ang pagsasara lamang ng pinto ang aking nakita. Sino ang lalaking yon? Isang multo ba mula sa aking nakaraan na hindi pa rin matahimik? O isang bagong banta sa kapayapaang pinaghirapan kong buuin? Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking kopita. Pilit na ibinabalik ang ngiti sa aking mga labi para sa mga bisita. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang laban ay hindi pa lubos na tapos. Hawak ko na ang piraso ng papel na ito, isang dokumentong nagpapatunay na ang huling kadenang nag-uugnay sa akin sa impyerno ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol, ang Decree of Annulment. Sa ilalim ng batas ng tao at ng Diyos, hindi na ako asawa ni Rico. Hindi na ako pag-aari ng sinuman. Ang bawat letra sa dokumentong ito ay tila isang tahi na nagdugtong sa sugat ng aking dangal. Nandito ako sa isang pribadong dalampasigan sa Batangas, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa pampang at ang malambot na ihip ng hangin na amoy asin at kalayaan. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay kulay ginto. Nagbibigay ng init sa aking balat na dati ay puro panginginig lamang ang nararamdaman. Malayo ito sa amoy ng imburnal at usok sa eskinita kung saan ko huling nakita si Rico. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bagay, ang dati kong singsing sa kasal. Kupas na ito, gawa sa murang metal na nag-iwan ng bahagyang marka sa aking daliri sa loob ng maraming taon. Matagal ko itong tinitigan. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng sakit, ang mga sandaling iniwan niya akong mag-isa habang umiiyak, at ang bawat gabing pinipilit kong malampasan ang bigat ng lahat. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay. Sa isang malakas na pag-imbay ng aking braso, inihagis ko ang singsing patungo sa gitna ng asul na dagat. Nakita ko ang maliit na kislap ng metal bago ito tuluyang nilamon ng malalim na tubig na wala nang walang anumang bakas. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang uri ng kagaanan na tila ba ang aking kaluluwa ay biglang tinubuan ng mga pakpak. Mama, tignan mo, ang daming shell. Ang tinig ni Liza ay puno ng sigla. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak na tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang pisngi ay mapula dahil sa kalusugan at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Wala na ang tubo sa kanyang ilong. Wala na ang putla sa kanyang mga labi. Siya ang aking obra maestra. Siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng sakit ay naging sulit. Napakaganda nila, anak. Sagot ko, lumalapit sa kanya para ayusin ang kanyang sombrero. Marisa. Napatigil ako sa pag-aayos kay Liza nang marinig ko ang pamilyar na tinig na yon. Lumingon ako at nakita ko si Adrian na naglalakad sa buhanginan. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakaputing linen shirt lamang siya at nakayapak. Mukhang malayo sa bilyonaryong kinatatakutan sa syudad. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing lamig ng yelo, ay mayroon ng init na tila sumasalamin sa sikat ng araw.
Dumating ka pala. Miti ko, may kasamang maliit na ngangiti. Tumayo siya sa tabi ko. Pinapanood din si Liza na naglalaro. Hindi ko pwedeng palampasin ang unang araw ng iyong ganap na paglaya. Tumingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako umiwas. Ano ang nararamdaman mo? Tahimik. Sagot ko ng tapat. Para akong isang taong galing sa isang mahabang giyera na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling bayan. You fought well, Marisa. Bulong niya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay hindi nagdidikta, hindi nagmamay-ari. Ito ay isang tahimik na suporta, isang pangako ng pagkakaibigan na maaring lumalim sa tamang panahon. Ang pundasyon ay maayos na ang takbo. Si Liza ay malakas na. Ano na ang susunod para sa'yo? Huminga ako ng malalim. Nilalanghap ang sariwang hangin ng karagatan. Gusto ko munang makilala ang babaeng nasa salamin, Adrian. Ang babaeng nawala sa loob ng 10 taon. Gusto ko siyang mahalin, alagaan, at ituro sa kanya na hindi niya kailangang iligtas ang buong mundo para maging karapat-dapat siya sa pag-ibig. Tutulungan kita sa paglalakbay na yon, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Kung hahayaan mo ako, ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi pilit, kundi galing sa kaibuturan ng aking puso. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na alam kong ligtas kami. Na alam kong ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalo. Naglakad kami sa dalampasigan, sinusundan ng mga maliliit na hakbang ni Liza. Sa bawat paghampas ng alon sa aming mga paa, tila ba tuluyan ng binubura ng dagat ang mga bakas ng aking madilim na kahapon. Ang multo sa ballroom, ang mga sumpa ni Rico, ang kalupitan ni Aling Saling. Lahat sila ay naging malalabong anino na lamang sa aking gunita. Hindi ako iniligtas ng isang prinsipe. Iniligtas ko ang aking sarili nang piliin kong maniwala na may halaga ako. Si Adrian ay ang mitya. Ngunit ako ang apoy na nagbigay ng liwanag sa sarili kong dilim. Sa ilalim ng malawak na langit ng Pilipinas, sa gitna ng tunog ng dagat at tawa ng aking anak, natagpuan ko ang aking ganap na paglaya. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran ng luha. Wala nang sakripisyong kailangang ialay sa altar ng pagdurusa. Narito na ako. At sa wakas, ako ay sapat na. 5 taon ang mabilis na lumipas na parang mga pahina ng isang libro na dahan-dahang binubuklat ng hangin. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, ang Marisa Lane Community Center. Ito ay hindi gawa sa mamahaling marmol o salamin, kundi sa matitibay na hollow blocks at pag-asa, itinayo sa mismong lugar kung saan ako dati ay naglalabada para sa barya-baryang kita. Ang tunog ng mga palakpak mula sa mga kababaihan sa aking harapan ay tila isang banayad na ulan na nagdidilig sa isang lupang matagal nang natuyo. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang aking sarili, ang pagod, ang takot, ngunit naroon din ang maliit na kislap ng pangarap na nagsisimulang mag-alab. Hindi kayo nag-iisa, sabi ko sa kanila. Ang aking tinig ay matatag at puno ng pagmamahal. Ang bawat luha ninyo ay isang binhi at balang araw, ang mga binhing iyan ay mamumukadkad din bilang mga bulaklak sa gitna ng disyerto ng inyong paghihirap. Pagkatapos ng programa, lumapit sa akin ang isang batang babae. Si Liza. Sa edad na 10, siya ay matangkad na at puno ng sigla. Hawak niya ang kanyang biolin, ang kanyang paboritong instrumento, na nagbibigay ng musika sa aming tahanan gabi-gabi. Ang bawat nota na kanyang tinutugtog ay isang patunay na ang himala ay totoo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pasasalamat sa tadhana. Mama, narinig mo ba? Para sa'yo yung huling kanta, masaya niyang sabi habang yumayakap sa aking baywang. Napakaganda anak, maraming salamat. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo.
Sa gilid ng entablado, nakita ko si Adrian. Hindi siya nagbago. Nananatili siyang anino na laging handang sumuporta, ang pader na masasandalan ko sa oras ng pagod. Hindi kami nagpakasal sa loob ng 5 taon na yon. Hindi namin kailangan ng isang piraso ng papel para patunayan ang aming ugnayan. Ang aming samahan ay nabuo sa gitna ng mga sugat na sabay naming pinaghilom. Siya ang aking katuwang sa misyon, ang aking tripleng kape sa madaling araw, at ang tahimik na presensya na nagpapaalala sa akin na karapat-dapat akong mahalin. Minsan, nakakatanggap pa rin ako ng mga balita mula sa nakaraan. Si Rico ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, binubuno ang kanyang sentensya habang pinagsisisihan ang mga desisyong naglayo sa kanya sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga sulat na humihingi ng tawad ay nananatiling nakasara sa loob ng isang kahon sa aking attic. Pinatawad ko na siya sa aking puso para sa aking sariling kapayapaan, ngunit ang pinto ng aming buhay ay mananatiling nakasara para sa kanya. Si Aling Saling naman ay payapang naninirahan sa Home for the Aged. Paminsan-minsan ay nagpapadala ako ng mga pagkain at bulaklak doon. Ang kanyang galit ay tuluyan ng nilamon ng katandaan at limot, at sa kanyang mga huling araw, natagpuan niya ang katahimikang hindi niya nahanap sa mundong puno ng inggit. Habang papalubog ang araw, naglakad kami ni Adrian at Liza patungo sa aming sasakyan. Ang langit ay puno ng kulay ube at kahel, isang napakagandang pinta na tila nagbibigay ng basbas sa aming paglalakbay. "Marisa," tawag ni Adrian habang pinagbubuksan ako ng pinto. "Ano ang iniisip mo?" Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Liza na abala sa pag-aayos ng kanyang biolin sa likuran. Ngumiti ako ng malawak, ang uri ng ngiti na abot hanggang sa aking mga mata. "Iniisip ko na sa wakas, tapos na ang bagyo," sagot ko. "At kahit anong dilim pa ang dumating, alam ko na kung paano maging sarili kong liwanag." Ang aming sasakyan ay dahan-dahang lumayo sa komunidad, iniwan ang mga anino ng kahapon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw, at ang bawat sugat ay may kwento ng paghilom. Ako, si Marisa Lane, isang ina, isang CEO, isang mandirigma, at higit sa lahat, isang babaeng natutong bumangon mula sa abo para maging isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Sa ilalim ng tahimik na gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang himig ng biolin ni Liza na sumasabay sa hangin, isang awit ng pasasalamat, isang awit ng pag-asa, at isang awit ng walang hanggang paglaya.